Akala nila simpleng rescue mission lang. Pero ang totoong kalaban, hindi tao. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing may naririnig pa rin silang mga sigaw sa dilim. Totoo nga kaya? Panoorin mo hanggang dulo. Noong Enero 25, 2015, ipinadala ang isang grupo ng mga elite commandos sa isang delikadong misyon sa liblib na bahagi ng Mindanao. Ang plano ay simple, hulihin ang isang kilalang terorista. Pero habang papalabas na sila matapos ang operasyon, biglang nag-iba ang lahat. Habang tumatawid sa maputik na palayan, may mga sundalong nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Parang may nakatingin, parang may sumusunod, ngunit wala silang makita. Makalipas lang ang ilang minuto, sunod-sunod na ang putok ng baril mula sa iba't ibang direksyon. Napaligiran sila. Naging isa ito sa pinakamadugong engkwentro sa kasaysayan. Habang nagtatagal ang labanan, unti-unting nauubos ang bala, napuputol ang komunikasyon, at isa-isang nawawala ang kanilang mga kasamahan. May mga survivor na nagsasabing habang nakahiga sila sa putikan, may narinig silang mga yabag. Hindi ito tunog ng bota, parang may naglalakad na nakapaa sa tubig. Nang silipin nila, walang tao. Pero malinaw ang tunog. May ilan ding nagsabing may nakita silang aninong nakatayo sa gitna ng usok, hindi gumagalaw, hindi rin tinatamaan ng bala. Sa tuwing lilingon sila, bigla itong nawawala. Hanggang ngayon, walang makapagpapatunay kung dala lamang iyon ng matinding pagod, takot, at trauma. O may ibang nilalang na tahimik na nagmasid sa buong labanan. Ang tanging sigurado, maraming buhay ang nawala sa araw na iyon. At ang sakit na iniwan nito ay hindi kailanman makakalimutan. Habang sumasapit ang gabi, tahimik na ang paligid, wala ng putok. Pero may mga nagsasabing kapag napapadaan sila sa lugar, may mahihinang sigaw silang naririnig, mga boses na humihingi ng tulong. At kapag sinundan mo ang tunog, bigla na lang itong mawawala. Parang gusto lang ipaalala na may mga kwentong hindi dapat nalilimutan. Kung sakaling mapadaan ka sa isang madilim na palayan at may marinig kang tumatawag sa pangalan mo, huwag kang lilingon, baka kapitbahay mo lang nauutang. Pero kung 3 beses kang tinawag, aba, ibang usapan na yan. Kung gusto mo pa ng mga horror stories na hango sa totoong pangyayari at urban legends, i-follow mo ang page at i-share ito sa mga kaibigan mong matapang o akala lang nila matapang sila.